Sabi dito sa verse 31, ulitin ko, alisin, yan, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. So, sinasabi dito ng Panginoon na alisin daw natin yung sama ng loob sa mga kaaway natin. Yan. So, hindi maiwasan sa pagiging natin, yung sa mga kaibigan, mga kakilala, yan, na magkaroon ng conflict. At makita natin minsan na nagkakaroon ng away. Yan. At patuloy itong nagsusustain kasi hindi nagiging maayos yung bawat isa. Tapos mas lalong nagiging yung relationship napapalayo na. Nangyayari ito sa mga magkakaibigan, magbe-best friend, sa mga magkakamag-anak, magkakapatid, gano'n. At sa family, nangyayari din. Kasi nga, ah, parang normal na yun sa tao. At doon tayo masusubok ng Panginoon kung makokontrol ba natin yung sarili natin. Yan. Sabi dito, alasin ninyo ang lahat ng sama ng loob, ano pa, labis na galit. Yung sobrang galit, yung hindi na makontrol. Kasi nga, sa sobrang inis niya sa isang tao, nasosobrahan na niya. Tapos, di ba pag sobra na yung nangyayari, sobra na yung galit, iba na yung nangyayari. Pwede na siyang makapatay, gano'n, pwede na siyang makasabi ng masamang bagay. Eh yung pagsasalita pa naman, sobrang sakit, 'di ba? Ramdam natin yung pag magsasabi yung ibang tao ay sobrang sakit. Tapos minsan mabilis pang magtampo. Kapag yung isang tao, yung ayaw niya na ganun na sabihin, mabilis magtampo. Tapos tawag dito, yung sa pagtatampo niya, doon na nagkakaroon ng galit. Ganyan. Kasi hindi rin naging aware yung napag-usapan or yung napagkwentuhan, ganyan, na parang may conflict, ganun. Kasi sa sobrang pagkagalit, doon na nagkakaroon ng pwede kasing gumawa ng yung pwede magpatayan. Kasi nangyayari din yun sa school, 'di ba? Yung mga anak, ganyan. Kapag nag-away yung dalawang magkakase, tapos may nangyari, nagsumbong yung isa, tapos parang ang babaw lang naman kasi yung nila, yung sama ng loob ng mga dalawang magkakase. Hanggang sila ay dumating sa time na magsumbong sa parents. May mga nangyari ng ganun, na may namatay, ganyan. Dahil lang doon sa magkakase. Kasi siyempre bata, yung iba pa naman hindi pa natuturuan ng maayos. Kasi minsan pinapa ko na lang nila, parang mag-aral ka din diyan ka na lang sa school. Pero ang totoo talaga dapat parents yung nagtuturo, gano'n. Kaya yung iba parang sobrang mayabang yung anak, gano'n din sa parents. Tapos kapag nalaman nila na ito, bakit ganito, tapos yung parang sinabihan lang yung parents na ba't mo 'to inaway, ganyan. Tapos nagsumbong ulit, ay nagsumbong na yung nakaaway. Tapos hanggang dumating na yung parents na yung magkaaway. Meron pa time ata na, ewan ko kung totoo yung mga yun, yung ah, talagang meron pang dalang mga equipment na pangpatay, yun, mga weapon. Kasi hanggang dumating sa time na may namatay, yun, dahil sa galit, sobrang galit. Kasi, siyempre anak nila yun eh, di ba? Ay pagtatanggol mo. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, makokontrol natin yung pagiging matured natin na bata lang yan eh. Dapat hindi natin yan pinagkakataluan, yung talunan. Dapat hindi tayo yung binibig deal kasi bata. Ganun. Kaya salamat sa Panginoon dahil merong mga ganitong sitwasyon na yung kumbaga wag magalit agad. Yung pagiging yung ngayon napag-aralan natin nung last time yung slow to angry. Yung lang tawag ito, relax ka lang, ganun. Relax ka lang, tapos pag-isipan mo muna bago magsalita, ganun. Kasi especially sa mga anak, kapag nasapagsabihan, ganun. Ang sakit sa pakiramdam kapag nasabihan ng sobrang mas lalo pag yung parang alam mo na hindi dapat marinig ng isang anak. Ganun. Masakit, ganun. Kaya parang as yung mga matured na or yung mga mga yan, mga 18 pataas, may mga alam na tama at mali. Parang dapat alam yung sinasabi, tapos pinag-aaralan.
Gano'n. And then ano pa, sabi dito, labis na galit, puot, sigawan. Yan. So mapapansin natin sa isang tao na tawag dito kapag mataas yung boses, 'di ba minsan nasasabayan natin yung talagang mumurahin ka, malakas yung boses. Kasi ikaw naman tataas din yung ikaw na kaaway, sabihin natin kaaway or hindi pagkaintindihan. Mataas yung boses. Ganun. Kasi nga yung pagtataas ng boses, kwan na eh, yung parang nakakairita. 'Di ba? Na-try niyo 'yun. Lalo pag magkapatid. Ako na-try ko rin 'yun nung hindi pa ako masyadong malago. Pero nung sabihan ng Panginoon na mas lalong natutunan na relax ka lang, ganyan. Tapos minsan i-reverse psychology mo. Kunyari siya mataas yung boses. Ikaw naman, babaan mo. Bakit ganito? Ganun. Kasi pag ginawa natin yun, pag yung gusto ko lang, malinaon lang, pagsalita, sasabay na yun eh. Kapag ganun pa rin, maramdaman niya na nagpapakumbaba tayo. Kasi pag nagpapakumbaba tayo, sigurado siya, susunod siya. Ganun. Proven and tested na kapag hindi tayo malakas yung boses, ganyan. Bagamat ang hirap na yung parang kontrolin yung sarili na sobrang galit mo na, ganun. Pero mas lalo kasing sinasabi ng Panginoon na yung, relax ka lang, ganun. Tapos pag-isipan ng mabuti, kung pag nasabi mo pa to, sasama ba yung loob, ganyan. Tapos, yung, kasi napag-aaralan siya sa bayan ng Panginoon, pati rin sa pagtuturo din ng mga bata, yung pag ang kulit nila, meron time na hina yung boss mo, okay, maingay. Ano, tapos, pwede rin yung palalakasan mo, kasi napag-aaralan siya sa bayan ng Panginoon. At ano pa sabi dito, sigawan at panlalait. Yan, so, dahil lang doon, ay yung, syempre, nagkakaroon siya ng away at lahat ng uri ng kasamaan. So, given na yon kapag yung alam na natin na masama, dapat raw nating alisin para sa ating ikakabuti. Ano pa sabi dito sa Titus? Titus chapter 3 verse 3. Sabi dito, Titus chapter 3 verse 3, sapagkat tayo rin mismo ay dating mga mangmang. Yan. So, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa natin tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi dito, sapagkat tayo rin mismo ay dating mga mangmang, mga masuwayin, yan, mga angkukulit, sakit sa ulo, mga iniligaw, mga alipin, yan, mga alipin tayo dati ng iba't ibang pagnanasa at kalayawan, mga namumuhay sa kasamaan at inggit. Yan, mga puno ng galit at namumuhi sa isa't isa. Madaming sitwasyon sa mga bagay na kapag may mga ganung inggit, tapos pride, doon nag-start yung talagang malakas yung boses, hindi na nakontrol yung sarili, wala na sa isip. Kasi sa sobrang galit niya, sa sobrang inggit, nawawala na tayo sa control sa sarili. Sabi pa nga ng yung Bible, na kailangan dapat yung self-control tayo. Control dapat natin yung sarili natin. At hindi basta-basta nagsalita. Ganun. Kasi yung bunganga, parang yan parang apoy. Na kapag nasindihan, like for example, sa mountain or sa bundok, nung kanina lang may nakita ko sa laging may nasusunog sa bagyo. Di ba ang lakas, laging may nasusunog. Kapag isang pa lang doon, isang apoy na kahit maliit, tapos biglang talagang lalakas na, kakalat na yan. Ganon din sa pagsasalita. Kapag hindi natin inisip ng mabuti yung sabihin natin, sigurado malakas yung impact, masakit. Ganyan. Kaya nga ang laging dapat natin gawin, yung iisipin muna natin, yung parang kumbaga yung ipag-pray mo muna, iisipin mo munang mabuti bago mo sabihin. Mas lalo yung mga matatanda talaga. Kasi yung ma-adapt ng mga bata. Bago tayo magsabi, dapat napag-isipan muna, napag-aralan. Tapos, bago sabihin, okay siya. Ganun. Sa mga ibang tao, talagang alam nila kung paano sila mag-approach, paano sila mag-reverse psychology, napag-aaralan. Ganun. Sa unti-unting parang madaming nakasalamuha, nalalaman kung paano sila i-approach. Ganun. Mas lalo pag nasa Panginoon tayo. Kasi pag nasa Panginoon kasi tayo,
kapag binabasa natin itong Bible, ang daming mga principle na tama. Na kagaya nito, wag kang magalit, wag tumaas yung boses, ganyan. Kasi dito na sa Bible na proven and tested na kapag nasa Panginoon tayo, tayo ay mababago nito. Yan. And then sabi dito sa verse 32, subalit maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa, kung paanong kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo. Yan. So, kung makita natin dito, merong pros and cons or merong advantage, disadvantage, may kasamaan, may mabuti. Ganun talaga sa Bible. Hindi ko alam kung anong term yun, pero laging ganun yung nangyayari. Na, di ba, may pagkagalit. Pero, ang dapat gawin talaga natin ay yung maging mabait. Yes, may conflict tayo. Kumbaga, ikaw ay binato ng bato, batoy mo siya ng tinapay ng mabuti. Sabi dito na maging mabait kayo sa isa't isa. Yan. At mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa. At mahirap sa ibang tao na magpatawad. Yan. So, madaming mga iba na yung experience nila, andun yung pride nila na magpatawad sa ibang tao. Masalo kapag may authority. Yan. Kapag may authority ka, hindi magpapatalo. Pag leader ka, hindi ka magpapatalo. Bakit? Kasi ikaw yung nag-lead eh. Ganun. Pero yung kapag tayo ay nagpapakumbaba, yung nagpapatawaran sa isa't isa na, okay, mali ko, yan, sasabayan ka niya. Pero minsan talaga, yung parang mas maganda na lang nasabihin na, yung kumbaga, wag na lang i-push na, di ba tama niya? I mean, mali niya. Tas yung sa atin tama. Tama na nga yung ginagawa natin. Tapos yung sa kanya mali. Parang minsan, nagiging inisip pa natin na, yun, ako yung tama, magpapakumbaba ako. Pero ang mas talong sinasabi ng Panginoon na magpakumbaba ka lang. Kasi sasabay yan eh, kapag nagpakumbaba tayo. Yung kumbaga kapag, okay, sorry, ganyan, nagkamali rin ako, ganun. Kasi kapag pinush pa natin na hintayin siya, walang mangyayari. At yung naman, sa Bible rin, na kapag hindi natin kaya harapin, ganyan, ganyan, kailangan ipag-pray. Yan, love your enemies. Para meron pa kang kanta eh. Thus Jesus said, love your enemies, pray for those who hurt you. Yung talagang ipag-pray mo siya kahit ayaw ka na niya. Pwedeng yung pinakamahirap doon, yung tayo yung may kasalanan talaga. At para siyang peklat na ang hirap nang tanggalin. Pero in the future din lang naman, ang magiging ibabaw rin lang naman, kapag tayo ay humingi ng tawad, papatawarin lang naman tayo. Ano sabi sa last? Sabi dito, nagpapatawaran tayo sa isa't isa kung paanong kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo. Ang Diyos ay mapagpatawad. Nakakaya naman na tayo, hindi natin patawarin yung ibang tao. Kaya gano'n, yung kaisipan na dapat nating patawarin din yung isang tao kapag nagkasala sa atin. At gano'n din, papatawarin din tayo kapag nagkasala tayo. At laging isipin natin na gayahin natin ang Panginoon. Na ang Diyos nagpakumbaba, nagpapako sa krus, siya ay namatay para yung kasalanan natin ay ma-save niya. Kasi sobra yung kasalanan natin dito eh. Kaya siya naging nagkatawang tao para bayaran yung mga kasalanan natin. Ganun kahumble ang Panginoon. At yun yung pinaka the best na good example sa buhay natin. Nasabi dito sa Luke chapter 6 verse 35 hanggang 37. Actually 31 lang. 37 lang sana. Pero parang nakuha ko dito, na-bless ako dito sa verse 35. Nasabi dito sa Luke chapter 6 verse 35 to 37. Higit pa rito, ibigin nyo ang inyong mga kaaway. Yan, nasa Bible na, love your enemies. At gumawa kayo ng mabuti. Yung technique lang talaga, yung sekreto lang talaga, kapag meron kang kaaway, everything, or may sama ng loob sa'yo, batuhin mo lang siya ng mabuti. Lalambot din yung puso niya. Ganon yun. Kasi nasa Bible na ibigin natin yung kaaway at gumawa tayo ng mabuti. Yan. Ano pa sabi dito? About naman dito sa pagpapahiram. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Yan. At magiging malaki ang inyong gantimpala. Na sinasabi dyan na kapag tayo ay nagpahiram,
Huwag na or nagpahiram or nagbigay, huwag na tayong umasa. Kasi ang Diyos nakikita niya. At ang Panginoon yung maggagantimpala sa atin. Sabi pa dito, magiging malaki. 'Di ba? So, hindi siya maliit, hindi siya small, kundi malaki ang inyong gantimpala. At kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masama, kaya kayo ay maging maawain katulad din ng inyong ama na maawain. So, 'di ba? Ang Panginoon ay maawain siya, humble. 'Yan. And then tuloy natin dito verse 37 or yes, verse 7. Huwag kayong pumatol at hindi kayo mahatulan. Yan. So, wag daw tayong manghatol, yung sabihin yung isang tao na ganito siya, ganyan, no? Ganito naman siya, mga negative na tao. Kasi, babalik rin sa atin, magbabounce back. Yan. Kapag yung kaaway natin ay pinagkukwentuhan natin, yan, si Dave, wala yan, pangit yan. Di yan, magaling sa mag para mga ganun, nanghatol na tayo na yung mga masamang bagay. Tapos si ganito, si Joshua, ganito kanya. Mga ganung mga sitwasyon. Kasi, babalik rin sa atin. At totoo ito, nasa Bible. Kapag prinay, kung gusto nyo itry, itry nyo. Pero wag na. Kasi, basta nasa Bible, totoo ito. At proven and tested na nangyari sa buhay natin. Tapos, huwag kayong humusga at hindi kayo mahusgahan. Yan. Totoo ito kasi talagang yung word yung karunungan ng Panginoon, tama yung mga sinasabi niya at nangyayari. And sabi sa last, magpatawad kayo at kayo ay papatawarin. Yan. So ang pinaka pinupoint talaga dito na dapat mahalin natin ang kaaway natin at patawarin natin sila. Kasi papatawarin din. Kasi ang nangyayari talaga bounce back lang eh. Yun, yung kapag sabi ko rin kanina na kapag may naon tayo, babalik din. Susunod din siya. Ganun. Kaya blessing na meron tayong Panginoon na nag-encourage, nagmamamotivate na gawin ito para yung ating isang araw ay maging maayos. Yan. At nawa, tayo ay maging ay yung ginagawa ng Panginoon na ang Diyos ay mapagkumbaba, nagpapatawad, at talaga naman andyan yung kanya, yung guidance niya sa atin na kapag tayo ay nagbibigay na kahit walang balik, pahiram na kahit walang balik, ang Diyos na yung bahala. At sigurado kapag sinunod natin ang Panginoon, nagiging mas pulido tayo sa harapan niya. Kaya nawa, ganun tayo at maging parang maging motivation natin ang Panginoon. Lagi nating isipin na mahalin natin ang Panginoon dahil gagawin natin yun. Yan. So, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Panalangin po namin na nawa ay mapagkumbaba po kami, Panginoon, at patawarin po namin lahat ng aming mga kaaway or may conflict sa amin. At kami rin po, Panginoon, ay humingi ng tawad sa mga may conflict sa amin o kaaway. Nawa wag pong dumating sa ganun na magkaaway hanggang hindi na magkaayos. Nawa pong dumating, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay habang maaga pa po, ay nawa andyan yung guidance nyo na magpakumbaba kami, Panginoon, na lumapit kami, Panginoon, sa kaaway namin. Humingi po kami ng tawad, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naging good example po kayo sa amin na kailangan na patawarin, Panginoon, ng isang tao na kagaya ng inyong ginawa na pinatawad niyo po kami, Panginoon, sa aming kasalanan. At nawa, Panginoon, ay totoo po, Panginoon, na pinapasok sa aming puso kayo, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, si Ma'am Raquel, nawa kayo po yung patuloy na bibigay ng mahabang patience sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Kasi hindi po namin kaya, hindi po niya kaya yung mga ganong sitwasyon na kapag may mga nangyayari, hindi makontrol. Nawa andyan yung guidance nyo, andyan yung Holy Spirit to makapag-isip ng mabuti, Panginoon, at yung mga sasabihin. Kayo po yung manguna, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan. Patuloy niyo po silang i-bless at patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon, kanyang family. Ili niyo po, Panginoon, sa sakit, sa disgrasya, Panginoon, at ang kanyang family, kanyang nanay, sakit, Panginoon, nawa ay pagaling niyo, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay makilala rin po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas, Panginoon. At we pray, si Sir Dave, kayo po yung patuloy na magbigay ng karunungan, ma-apply niya ito, Panginoon, sa buhay,
lahat ng mga napakinggan niya, Panginoon, na sa inyong salita, nawa ay maging pagpapala po ito sa kanya. Kayo po yung patuloy na bibigay sa kanya ng kalakasan, pag-iingat sa pag-drive, at lalo po siyang bigyan, Panginoon, ng idea, Panginoon, upang ma-explore ang pag-edit sa pagtatrabaho, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-ingat sa kanyang family, kayo po yung mag-ingat, provide ng pangailangan, Panginoon. At pinag-pray rin po namin, Panginoon, si Sir Joshua. Nawa ay kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-guide sa kanyang hangarin at sa kanyang pagiging ah, productive, Panginoon. Nawa andun yung pagiging willingness talaga. At nawa kayo rin, ganun din, Panginoon, nawa ma-apply niya rin, Panginoon, sa inyo. Makapaglingkod rin po, Panginoon, in the future. Mapaglingkuran po kayo, Panginoon, sa ministry. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng mga tamang decision, mga tamang mga ginagawa, Panginoon. We pray na mas lalo po siyang mag-improve skills po nila Sir Dave at Sir Joshua. Nawa ay magtulungan at ito ay magkakaroon ng good result, Panginoon. Panangin po namin, Panginoon, kanyang family, kanyang parents, Panginoon, kanyang mother, pagalingin niyo po, Panginoon, and dialysis, Panginoon, kanyang father, ingatan niyo po siya sa gawaing bahay, bigyan siya ng kalakasan, kanyang mga patid, Panginoon, mga pagtapos, Panginoon. At kanyang lola, nawa ay patuloy pong pagalingin at maging malakas, Panginoon. Panangin po namin, Panginoon, na kami po ay mas lalo niyo po kami bigyan ng karunungan para po gawin, Panginoon, yung mga dapat gawin, dapat mabuti, at sa mga plano po namin, Panginoon, nawa ay yung kalooban niyo pa rin, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Sa mga problema, Panginoon, nawa ay mapagtagumpayan po namin, bigyan niyo po, Panginoon, ng tamang solusyon upang ito po ay maayos, Panginoon, para po sa inyo at hindi po masira ang aming testimony, Panginoon, at ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Panalangin po namin ang trabaho matapos po ito ng maayos at mga goals, Panginoon, at nawa yung pamimitingan po namin mamaya, kayo po yung manguna, at nawa humingi rin po, Panginoon, ng tamang plano, tamang goals, tamang yung mga dapat gawin as owner, Panginoon, ng business. Nawa gabayin niyo po, Panginoon, sa paglilid, Panginoon, maging maayos po ito, Panginoon. At kayo po yung mauna, Panginoon, sa mga itirang oras. At ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.